Sino sa palagay mo angel nun? Angel of God? Hindi. Si Satanas may angel din. Ang may guardian angel na angel ng Diyos, dalawa kasing klase ang angel. Angel of God and angel of Satan. 12:9 ng Apokalipsis. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Mga anghel ng Diablo, ang tawag doon mga demonyo, mga espiritong masasama. Yun ang mga nagtatrabaho doon sa mga taong mga pusakal na masasama. 2:2 ng Efeso. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. There are spirits that worketh among the children of disobedience. May espiritu o mga anghel na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Imaginein mo kapatid, tatay ka, re-rapin mo yung anak mong 3 taon. Sino kaya ang angel mo? Ang guardian angel mo? Para maatim mo na rapin yung anak mo na 3 taon. Tatay na hindi mapatigil yung anak niya, binuhat. Iniupo dun sa kumukulong sinaing. Napakalupit na magulang. Sino sa palagay mo angel nun? Angel of God? Hindi. Si Satanas may angel din. Yun ang mga gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mga espiritu na ngayoy gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Spirits that worketh among the children of disobedience. Yung mga karumal-dumal na mga bagay, sino gumagawa nun? Mga anghel ni Satanas yan. Mga espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pero yung anghel de la guardia na galing sa Diyos, ito naman ang binibigyan niya nun, 34:7 ng awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ang anghel ng Diyos ay naggugwardya, pinagsasanggalang ang mga natatakot sa Diyos. Pag ang isang tao may takot sa Diyos, may guardian angel ka. Ang guardian angel mo, angel of God. Hindi anghel ni Satanas. Yung pagnanasa, kasama na rin yung paggawa na ayon sa kanyang kalooban. Basahin mo si Lucian 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Alam mong Diyos ang nagpapanasa kung ang ninanasa mo yung ayon sa kalooban ng Diyos. Pag ang ninanasa mo bagay ng laman, ang nagpapanasa nun si Satanas. Kasi yung sa laman, sa Diablo yun. Sa 3:15 ng Santiago. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Pagka panlupa ang nasa ng tao, sa Diablo yon. Gaya ng mga pastor na ang nasa, puro panlupa. Filipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa.
Pag ang nasa ng isang tao ay ukol sa lupa palagi, si Satanas ang nagtatrabaho, yung pagnanasa niya. Pero para malaman mo kung yung ninanasa mo galing sa Diyos, nagnanasa ka ayon sa kanyang kalooban. Yung sinabi ni Pablo, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya malalaman mong ang Diyos ang nagpapanasa kasi hindi mo lang ninanasa, ginagawa mo, itinutuloy mo. Ulitin mo yung talata, Sis Luz. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung pagnanasa, kasama na rin yung paggawa na ayon sa kanyang kalooban. Yun ang pagnanasa na galing sa Diyos. Pagnanasang magagawa mo. E baka nanasain mo, di mo naman magagawa. Iba na naman ang ibig sabihin nun. Kung nagnanasa ka nung bagay na hindi mo naman magagawa, lalabas, may halong iba yon. Bawa, nagnasa ka maging presidente, hindi mo naman magagawa. Nagnanasang magpuno. Magnasa ka mang magpuno, hindi mo naman kayang gawin, hindi sa Diyos galing yun. Ang galing sa Diyos, nagnasa ka at magagawa mo. Within your capacity sa tulong ng Diyos, magagawa mo yun. Kasi ang nagpupuno sa kanyang pagpupuno, ang umaaral sa kanyang pag-aral, ang namimigay, magbigay ng magandang loob, ang nagpupuno, magsikap, ang nahahabag, magsaya. Yung mga yon, pag nanasa na, pag ninasa, nagagawa, Diyos ang siguradong may gawa noon. Tao lang ang makakarating doon. Walang hayop doon. Namang nakasulat sa Biblia na babalik uli ng Diyos yung Eden. Wala noon. Kasi dati raw yung Eden may mga hayop. Kaya pag binalik daw yung Eden, may animal din. Saan mo nabasa sa Biblia yon? O tignan natin sa Biblia kung merong mapupuntang aso doon sa langit. Primera Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Meron bang hayop na namatay kay Kristo? Para sabihin mong magkakaroon ng hayop sa langit, tao lang ang makakarating doon. Walang hayop doon. Wala akong nababasa na pagkakataon na ang Diyos naglagay ng hayop sa langit. Sa langit, merong 4 na nilalang na buhay, pero hindi hayop. Hindi hayop. Yung 4 na nilalang na buhay, may anyo na ang isa, anyo ng isang tao, yung isa, anyo ng isang agila, yung isa, anyo ng isang guyang baka, at yung isa, anyo ng isang leon. Pero hindi hayop yun. 4 na nilalang na buhay yun. Ha? The 4 living creatures. Hindi hayop yan.